Part 21. Ngunit pinigilan na kaagad ito ni Zia sa braso, hindi niya hahayaang makaalis si Louie nang hindi nila napag-uusapan ang tungkol sa trial ng kapatid. Importante itong sasabihin ko. Tumawag si Lawyer Torres at sinabing may posibilidad na masentensyahan si kuya ng 5 o higit pang taon. Louie, kailangan ko ang tulong mo, please, nagsusumamong sabi ni Zia na mahigpit pa ang pagkakahawak sa braso nito. Mula sa mukha ni Zia ay nagbaba ng tingin si Louie sa braso niyang hawak nito. Sa mga nagdaang buwan ay ngayon lang naging desperada at nangailangan sa kanya ng ganito ang asawa. Kung hindi pa dahil sa kapatid nito. Paano kung ayoko? Agad rumahistro sa mukha ni Zia ang takot. Hindi siya makakapayag na makulong ng ganoon kahaba ang kapatid. Gagawin ko lahat ng gusto mong mangyari. Kahit anong ipagawa mo, kung kinakailangan na ibenta ko uli ang sarili Zia. Malakas at echo pa sa buong kwarto ang boses ni Louie. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ibenta. Nabili na kita noon pa man. Kaya ano pang mapapala ko sa'yo? May maibibigay ka pa ba bukod sa sarili mong gamit na gamit ko na? Mariing na ikuyom ni Zia ang parehong kamay, pinipigilan ang sariling masampal ito. Masakit magsalita si Louie at talagang nakakababa ng pagkatao pero siya itong nangangailangan kaya kailangan niyang makiusap. Louie, please, alam mo ang kondisyon ni Papa. Kapag nalaman niya ang posibleng sapiti ni Kuya sa bilangguan ay baka hindi niya kayanin, halos mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Zia. Kung kinakailangan na lumuhad siya ay gagawin niya para sa kapatid at ama. Mabagal na kumurap si Louie. Tutulong ako kung yun ang gusto mong mangyari pero kailangan ko nang umalis, at may kailangan akong habuling flight. Hindi ba pwedeng wag ka na lang tumuloy? Kailangan kita ngayon, ani Zia. Parang gustong matawa ni Louie sa narinig. Ngayon ay kailangan mo na ako dahil sa pamilya mo. Pero kapag hindi, si Patrick ang gusto mo, ganoon ba? Nanlaki ang mata ni Zia. Hindi ganoon ang iniisip niya pero pinaparatangan na kaagad siya nito. Gusto niyang magpaliwanag ngunit hindi na niya ginawa, dahil para sa kanya ay hindi na magbabago ang tingin ni Louie kahit linawin niya pa lahat. Kaya kusa niya na itong binitawan saka umiwas ng tingin, sumusuko na kaagad at ayaw nang ipagtanggol ang sarili. Naglakad naman palabas ng kwarto si Louie ngunit bago umalis ay pinagmasdam niya muna ang asawa. Kanina habang nasa kotse pa lang ay iniisip na niya kung paano ipapaliwanag kay Zia ang pagpunta niya sa ibang bansa para kay Bea. Gusto niyang sabihin na hindi na ito magtatagal dahil hindi naging matagumpay ang operasyon nito. Ang magulang mismo ni Bea ang nakiusap na magpakita siya kahit sa huling pagkakataon lang. Ngunit ito at nauwi pa sa pagtatalo ang usapan nilang dalawa. Kaya iiling-iling siya ngayon, dismayado na hindi man lang nito nagawang ipaglaban ang sarili laban sa paratang niya. Pinapatunayan na totoo ang hinala tungkol dito at kay Patrick. Pagkasara ng pinto ay sakalang hinayaan ni Zia na tuluyang tumulo ang luha sa mga mata. Umiyak siya hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng bata sa kanyang tiyan. Tila ramdam nito ang lungkot niya ng mga sandaling iyon. Patawad anak, I'm so sorry at ganito si mommy, kausap ni Zia sa bata habang hinihimas-himas ang tiyan. 4 na araw ang lumipas at nalaman ni Arturo ang sasapitan ng panganay na anak sa bilangguan. Nasentensyahan ito ng 6 na taong pagkakakulong dahilan kaya muling inatake sa puso. Nagkataon naman na nasa kusina si Maricar at naghuhugas ng plato. Sa labas naman ng bahay ay maingay ang paligid dahil sa fireworks at piyesta sa katabing barangay. Kaya walang kamalay-malay si Maricar sa nangyayari kay Arturo. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang nakahandusay sa sahig ang asawa. Agad siyang humingi ng saklolo at tumawag ng ambulansya. Nanginginig at takot na takot siya sa maaaring mangyari kay Arturo. Dumating ang ambulansya at naisakay kaagad ang asawa. Habang bumabiyahe ang sasakyan patungo sa hospital ay paulit-ulit na tinatawag ni Maricar ang pangalan ng asawa, habang lumuluha. Pagdating sa ospital ay isinugod sa operating room si Arturo. Habang naghihintay sa labas ay may lumapit na staff para tanungin ang ilang impormasyon tungkol sa pasyenta. Wala sa wisyo namang sumagot sa tanong si Maricar saka naalala ang anak. Kailangan niyang ipaalam kay Zia ang nangyayari. Humiram siya ng cellphone sa staff para matawagan ito dahil hindi niya nadala ang sariling gamit, kahit pera ay wala siyang nabitbit dahil sa labis na pagkataranta.
Sa kabilang banda naman ay pauwi na dapat si Zia mula sa pastry shop. Siya lang ang nagmamaneho kahit pa dapat ay pinagdadrive siya sa kondisyon niyang iyon. Tapos ay ginabi pa at nag-dinner muna silang dalawa ni Lindsay. Nagring ang cellphone pero hindi niya pinansin at nagmamaneho siya. Nang makatagpo ng traffic lights at saktong nagpula ang ilaw ay saka lang niya kinuha ang cellphone. May 3 missed call na mula sa unknown number. Hindi na nga niya sana papansinin nang muling tumawag ang unregistered number. Hello, anak. Tapos ay humagulgol si Maricar mula sa kabilang linya. Ma, bakit? Anong nangyayari? Kabadong tanong ni Zia. Nag-green na ang traffic lights at binubusinahan na siya ng kasunod na kotse sa likod. Si Arturo, inatake. Automatikong nanlamig si Zia sa kinauupuan. Hindi siya nakagalaw, maging ang pagbusinang naririnig ay nawala sa kanyang pandinig. Nabingi siya ng tuluyan sa ingay na naririnig sa paligid. Hoy! Perwisyo ka sa daan. Sita ng driver ng kasunod na kotse saka humarurot paalis. Doon lang natauhan si Zia at kaagad na nag-U-turn. Ngunit usad pagong ang daloy ng trapiko sa tinatahak niyang daan patungo sa ospital. Natataranta na siya at ang lakas na ng kabog ng kanyang dibdib. Kung pwede lang paliparin ang sasakyan ay ginawa na niya. At dahil kailangan niyang makarating sa ospital sa lalong madaling panahon ay napilitan siyang maghanap ng ibang daan. Nag-shortcut siya sa isang lubak-lubak na daan na mahabang bakanting lote ang makikita sa paligid. Mahigpit ang hawak ni Zia sa manibela dahil moga ang daan hanggang sa biglang sumakit ang kanyang tiyan. Kaiba sa pangkaraniwan niyang nararamdaman. Sa palagay niya ay may nangyayaring hindi maganda sa batang kanyang dinadala. Luisa, bakit? Kausap niya sa anak. Tuluyang huminto ang kotse dahil hindi na kayang magmaneho ni Zia. Sobrang sakit talaga ng tiyan niya. Saklolo, sigaw niya saka inalis ang suot na seatbelt para lumabas ng sasakyan. Ngunit kahit ang pagtayo ay pahirap din. Talagang ibinabagsak siya sa sobrang sakit. Kaya kumapit na lamang siya sa sasakyan habang patuloy pa rin ang paghingi ng tulong. Pero habang tumatagal ay pahina ng pahina ang boses niya. Tulong pakiusap, tulungan niyo kami ng anak ko, ani Zia na tuluyan ang napaupo sa lupa habang nakasandal sa kotse. Ilang minuto ang lumipas nang may sinaga ng ilaw na nagmumula sa isang lumang tricycle ang katawan ni Zia. Nawala na ito ng malay dahil sa dinaranas na sakit. Ang hita ay may bahid ng dugo kaya inakala ng tricycle driver na nasugatan ito. Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Saad ng babaeng pasahero. Tulungan natin at buntis pa naman, aniya sa driver. Kaya pinagtulungan ng dalawa na buhatin si Zia at madala sa pinakamalapit na ospital. Tulong, nakita naman siya sa may daan na duguan. Antag ng pasahero matapos makarating sa ospital. Hindi niyo po siya kilala, ma'am. Tanong ng nurse. Umiling ito at saka naman binigay ang bag ni Zia na kinuha nila mula sa kotse. Ito ang bag at cellphone niya, kayo nang baalang kumontak sa kamag-anak niya at kailangan na naming umalis. Tumango naman ang nurse at matapos ay saka na umalis ang dalawang estranghero. Bumalik ang nurse sa counter saka naghanap ng impormasyon tungkol kay Zia nang biglang tumunog ang cellphone. Hello, Zia, hindi ko makontak si Louie na ka. Excuse lang po, ma'am, kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Putol ng nurse sa babaeng kausap sa kabilang linya. Who's this? Nasaan siya ngayon? Pinakilala naman ng nurse ang sarili at sinabi na dinala sa ospital si Zia. Sige at pupunta na ko riyan, saad ng babae sa kabilang linya na walang iba kundi si Lucia. Pagkababa ng tawag ay nanggagalaiti siya sa galit at pag-aalala na baka may mangyaring masama sa bata dahil sa kapabayaan ni Zia. Ano bang pinaggagawa ng babaeng yun? Kapag talaga may nangyaring masama sa apo ko'y hindi ko siya mapapatawad, turan pa ni Lucia sa kainutusan ang driver na ihanda ang sasakyan para magtungo sa ospital kasama ang isang katulong. Wala pang kalahating oras ay dumating si Lucia. Lumapit naman sa counter ang katulong para itanong kung saan dinala si Zia. Nasa operating room po, tugon ng nurse. Pagdating doon ay sakto namang kalalabas lang ng doktor. Dumating na ba ang asawa ng pasyente? Mabilis ang lakad ni Lucia palapit sa doktor. Ako po ang biyenan, kamusta ang bata? Kailangan ko pong makausap ang asawa niya at kritikal ang kondisyon ng dalawa. Posibleng isa lang sa kanila ang mailigtas namin. Then save my granddaughter. Anong sabi mo? Biglang dating ni Lindsay,
halatang galing sa pagtakbo dahil hinihingal. Kanina ay tinawagan siya ni Maricar dahil busy ang linya ng cellphone ni Zia. Kaya nang tumawag siya at iba ang sumagot ay agad na siyang nag-alala. Nakausap niya ang nurse at sinabi ang nangyari at napasugod na nga sa ospital. Ngunit hindi niya inaasahan na ang una niyang maririnig pagdating ay gusto ni Lucia na sagipin ang apo at hindi si Zia. Anong karapatan mong magdesisyon kung sino ang dapat sagipin sa kanilang dalawa? Tandang padamdam panipik. Hindi napigilan ni Lindsay na magtaas ng boses. Parang gusto niyang ilapat ang nanginginig na kamay sa pagmumukha nito. At sino ka naman para manggialam? Apo ko ang pinag-uusapan natin dito, kailangan niyang makaligtas. Senggal ni Lucia, at kaibigan ko si Zia. Hindi ko hahayaang patayin mo siya. Napasinghap si Lucia at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Are you accusing me of? Hindi na niya natapos ang sasabihin ng talikuran siya ni Lindsay. Humarap ito sa doktor at nagmakaawang iligtas si Zia habang umiiyak. At paano ang apo ko? Inis na nilingan ito ni Lindsay. Pareho silang dapat iligtas. Subukan mo lang na kumontra at sisiguraduhin kung mababalita ang insidenteng ito. Aniya saka muling hinarap ang doktor. Please, Doc, gawin niyo pong lahat para iligtas silang dalawa, mangyak-ngiyak na pakiusap niya. Tumanggo naman ang doktor at sinabing gagawin ang lahat ng makakaya para mailigtas si Zia at ang bata. Pagkatapos ay muling bumalik sa loob ng operating room. Nang maiwan ang dalawang babae ay pareho pa silang nagkatinginan ng masama sa isa't isa. Bago umiwas at lumayo, hanggang sa hindi matiis ni Lindsay na manahimik. Nasaan si Louie, bakit wala siya rito? I don't know, hindi ba sinabi sa'yo ni Zia kung nasaan siya? Ani Lucia. Umiling si Lindsay. Nagpunta siya sa shop kanina pero wala naman siyang sinasabi sakin. Pagkatapos ay biglang naalala kung anong sadya niya sa kaibigan. Oh my, no, hindi pwede. Bigla siyang nagpanik. Inatake si Tito Arturo at ngayon ay nanganganib ang buhay ni Zia. Bahagyang lumapit si Lucia, halata ang kalituhan sa mukha. Anong sinabi mo? Inatake si Arturo, maging siya ay nabigla. Ang kanina pang umiiyak na si Lindsay ay tuluyan ng napahagulgol. Zia, please kailangan mo pang makita si Tito Arturo. Ilang minuto ang lumipas na parang oras ang itinagal sa paghihintay sa balita ng doktor nang biglang tumunog ang cellphone ni Lindsay, tumatawag si Maricar. Napasinghap siya at hindi malaman ang gagawin. Hello, tita. Nakontak mo na si Zia. Hindi niya kasi ako sinasagot, tanong ni Maricar halatang namamaos ang boses. Nakagat ni Lindsay ang ibabang labi dahil sinabihan niya kanina ang nurse na may hawak ng cellphone ni Zia na huwag sasagutin ang kahit anong tawag mula sa kahit sino. Hindi niya gustong malaman nito ang kasalukuyang nangyayari sa anak. Baka hindi kayanin ni Maricar gayong may kinakaharap pa itong problema. Hindi ko rin po makontak, gusto niyo po bang puntahan ko sa kanila? Pagsisinungaling niya. Hikbi ni Maricar ang maririnig sa kabilang linya. Sige. Hiha, pakipuntahan siya at sabihin. Wala na si Arturo. Namutlang bigla si Lindsay. Sa isang iglap ay nablangko ang kanyang isip. Ang isa sa tinuturing niyang ama ay tuluyan ng namaalam. Nang hina ang kamay niya, lumupaypay at nabitawan ang cellphone. Napaupo siya sa sahig at impit na napaiyak si Lucia na pinapanood ang dalaga ay naguguluhan naman sa nangyayari. Gusto niyang magtanong pero nagpasya na lamang siyang bahagyang lumayo para subukang kontakan si Louie. Ilang oras ang lumipas at pawang nakaupo na sa bench sina Lindsay at Lucia, naghihintay na matapos ang operasyon. Nang sa wakas, bumukas na ang pinto ng operating room. Kaagad lumapit ang dalawang babae at magkasabay na nagtanong, si Zia. Ang apo ko. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ng doktor bago ngumiti. Pareho silang ligtas, although premature ang sanggol ay maayos naman ang lagay niya at kailangang ilagay pansamantala sa incubator para maobserbahan. Pwede po ba akong pumasok sa loob? Ani Lindsay na tinangwa ng doktor kaya wala nang sinayang na oras at agad nang pinuntahan ang kaibigan. Pagpasok ay nakita niyang nakahiga at tila natutulog si Zia kaya tinawag-tawag niya ito. Ilang sandali pa ay nagmulat ng mata. Ang anak ko. Ani Zia sa namamaos na boses. Dinala muna nila sa incubator. Mabagal na kumurap-kurap si Zia sa kalam-ikot ang mga mata na tila may hinahanap. Si Papa, nasan? Lumabas ba? Narinig ko pa siya kaninang tinatawag ako.
Napasinghap at natakto ni Lindsay ang sariling bibig. Alam niyang imposible iyong mangyari dahil wala na si Arturo, at ngayon ay hindi niya malaman kung paano sasabihin sa kaibigan ang totoo. Tila natauhan naman si Zia at naalala na patungo dapat siya sa ospital para sa ama na inatake sa puso. Nagsimulang tumulo ang luha ni Zia, sunod-sunod at walang tigil. Sa nanghihinang katawan ay pinilit niya ang sariling bumangon. Gusto ko siyang makita. Kailangan ako ngayon ni Mama, aniya. Samantala ang batang bagong silang pa lamang ay nailagay na sa incubator para obserbahan ng ilang araw. Sa labas ng intensive care unit ay naroon si Lucia na nakamasid sa apo. May ngiti sa labi kahit may pag-aalala para sa batang premature. Kahit malayo-layo sa kanyang pwesto ay hindi maikakailang namana ng bata ang mata at kilay ni Louie. Hanggang sa maalala ang pagpanaw ni Arturo kaya inutusan niya ang kasamang katulong na pumunta sa ospital at alamin kung anong pwede nilang maitulong. Kilala sa industriya si Arturo kaya nasisiguro niyang maaaring may makaalam ng pagkamatay nito. Kailangan niyang magpaabot kaagad ng assistance bago pa may masabi ang ibang tao tungkol sa pamilya niya, lalo at nangyari ang lahat ng ito habang wala ang anak na pinaghihinalaan niyang nagpunta sa lugar kung nasaan si Bea. Yes po, madam. Tugon ng katulong saka umalis. Sa kabilang dako naman, ay pinipigilan ni Lindsay at nurse si Zia na umalis sa ospital. Mahina ka pa, ani Lindsay. Kailangan kong puntahan si Papa, iyak ni Zia na pilit kumikawala sa hawak ng mga ito. Huminahon po kayo, ma'am at baka mabinat kayo, paalala naman ng nurse. Pero mapilit talaga si Zia kaya walang nagawa ang nurse kundi turukan ng pampakalma hanggang sa tuluyang makatulog. Ilang minuto lang po ang epekto nito. Kaya kayo na po muna ang bahala sa kanya at kakausapin ko si Duke kung papayagan ba siyang umalis pansamantala, kausap ng nurse kay Lindsay saka umalis. Pagbalik ay may dala na itong letter mula sa doktor na pinapayagang makaalis si Zia ngunit kinakailangang bumalik pagsikat ng araw. Nagpasalamat naman si Lindsay saka kinuha ang letter. Pagkaalis ng nurse ay naupo siya sa tabi ng kama at doon lang tuluyang naramdaman ang pagod. Pasado 2:00 na ng madaling araw at sobrang daming nangyari. Ngayon ay kinakailangan na lamang niyang ipaliwanag ng mabuti kay Maricar ang totoo. Hawak ang cellphone ay matagal niyang tinitigan ang numero ng ginang at makailang beses na nagbuga ng hangin bago ito tawagan para magpaliwanag. Kalahating minuto ang lumipas ay nagising si Zia na kaagad nilapitan ni Lindsay. Kamusta ang pakiramdam mo? Sa halip na sumagot ay muli lang naiyak si Zia at tinawag-tawag ang ama. Huwag ka nang umiyak, pinayagan ka ng doktor na pansamantalang umalis. Kaya mo bang tumayo at sasamahan kita, naghihintay na sa atin si Tita Maricar. Mas lalong naiyak si Zia nang marinig ang pangalan ng ina. Mag-isa lang si mama ngayon. Dapat nandun ako kasama siya. Hinimas-himas ni Lindsay ang balikat ng kaibigan para kumalma ito sa pag-iyak. Makakasama mo rin siya, Tara at kailangan na nating umalis. Saka ay naalaya ng kaibigan hanggang sa paglabas ng ospital. Halatang mahina pa si Zia pero pinilit niyang kumilos para makita ang amang hindi na napuntahan sa huling pagkakataon at hindi na siya nahintay ng buhay. Sa unang gabi ng Lemay ay marami ang dumating at nakiramay sa pagkawala ni Arturo. Naroon ang pamilya ng mga Lim, Lopez maging si Arnold Francisco. Lahat ng naging malapit sa pamilya Cruz ay naroon, isa lang ang wala si Louie. Na kahit si Lucia ay frustrated na rin dahil hindi pa rin makontak ang anak, na dapat ay nasa bansa. Ngayon ay mukhang mapapasama pa ang pamilya nila dahil missing in action ito sa Lemay ng Biyenan. Kung pwede nga lamang ay kanina pa siya umalis at baka mapagtanungan pa kung nasaan ito. Pero hindi pwede, kailangan niyang magpakita at magtiis para walang masabi ang ibang tao. Sa ibang bahagi naman ng funeral hall ay magkatabi sa upuan sina Lindsay at Zia, sa harap ng kabaong ni Arturo. Si Austin na kanina pa nakatingin ay gustong lumapit upang kausapin si Zia pero katabi nito si Lindsay kaya nagdadalawang isip siya. Narito siya para makiramay hindi gumawa ng isyu na pag-uusapan ng mga taong naroon. Hanggang sa dumating si Mia at nilapitan si Zia. Ayos ka lang ba? Balita ko'y kapapanganak mo pa lang, hindi ba dapat ay nandoon ka sa ospital, nagpapahinga? Tipid ang pagngiti ni Zia. Ayos lang ako, Lawyer Torres, salamat sa pagpunta.
Nakapagpahinga ka na ba? Baka mabinat ka. Nakapagpahinga ako kanina, saka babalik din agad ako sa ospital maya-maya lang. Malungkot ang tingin ni Mia para rito. Halata niya ang pagod at malaki rin ang ibinagsak ng katawan ni Zia. Liling-iling siyang napatitig dito. Ang asawa mo nasan? Napalingon si Lindsay maging ang ilang tao na malapit sa pwesto nila. Napakurap si Zia saka nagbaba ng tingin, walang balak sagutin ang tanong ni Mia. 3 araw ang lumipas, sa airport ay nakabalik na rin ng bansa si Louie kasama ang magulang ni Bea at isa nitong pinsan, si Kyla. Dala ng pamilya ang white urn kung saan nakalagay ang abo ni Bea. Bago magkanya-kanya ng daan ay nagpasalamat si Manuel sa lahat ng naitulong ni Louie sa kanyang anak. Ngunit si Linda ay iba ang nasa isip. Bago pa lamang sila umalis ng bansa para puntahan si Bea ay sinadya niyang dalhin ang pamangkin para siyang pumalit sa pwesto ng anak. Matagal-tagal niya itong pinagplanuhan simula pa lang nang magkasakit si Bea. Ang anak lang ang tanging dahilan kaya nila tinatamasa ang maginhawang buhay at ayaw na niyang maranasan muli ang hirap. Nasabihan na niya si Kyla na gawin ang makakaya para makuha ang loob nito. Wala naman itong tutol dahil nagustuhan agad si Louie sa unang tingin pa lamang. Pinaalalahanan niya rin ang pamangkin na huwag nang uulitin ang pagkakamali ni Bea na maghabol kay Louie. Ang ipinayo niya kay Kyla ay makipagmabutihan at hayaang ito mismo ang lumapit. Paglabas ng airport ay kaagad na pumara ng masasakyan si Manuel habang si Linda ay bahagyang tinulak ang pamangkin patungo kay Louie. Louie, aalis na kami pero pwede mo bang ihatid si Kyla? Sa ibang direksyon kasi ang tirahan niya, malayo sa amin, ani Linda. Nakangiti namang tumango si Kyla habang nakatingin kay Louie, na halatang walang planong isabay ang dalaga. Ayos lang kung ayaw mo, pwede naman akong mag-taxi na lamang pauwi, ani Kyla. Uuwi kang mag-isa, hindi pwede, isinama kita kaya malalagot ako kay okay, isasabay na kita pagdating ng sekretary ko, putol ni Louie sa sinasabi ni Linda. Nagkatinginan naman ang dalawang babae at pasimpleng kinindatan ni Kyla ang tiyahin para ipaalam na pinagplanuhan niya lang iyon. Para makaramdam ito ng konsensya at mapapayag na may sabay siya. Ilang sandali pa ay tuluyan ang nagpaalam ang mag-asawa at naiwan si Louie at Kyla. Balita ko nga pala ay malapit ng manganak ang asawa mo. Congratulations, kausap ni Kyla. Tumango lang si Louie sa kadinukot ang cellphone na ilang araw na niyang hindi binuksan. Hindi niya gustong kausapin ang mga taong tatawag sa kanya at pagkatapos ay kukwestiyonin kung bakit siya lumabas ng bansa para kay Bea. Inon niya ang cellphone at sunod-sunod ang pagpasok ng messages. Karamihan ay galing kay Alice at sa ina, ngunit wala ni isa kay Zia. Mukhang masama pa rin ata ang loob nito sa pag-alis niya. Sir, boses ni Alice na kalalabas lang ng sasakyan. Ba't hindi po namin kayo makontak? Bakit, may problema ba sa kumpanya? Nanganak na po si Ma'am Zia. Napakunot noo si Louie sa narinig. Panong nanganak si Zia? May nangyari bang masama? Bago sumagot ay naibilang muna ni Alice ang tingin sa babaeng kasama nito. Ang kanyang mata ay mababakasan ng panghuhusga. Panipi tuldok-tuldok. Tuldok. Inatake sa puso ang biyenanyot naging sanhi kung bakit napaaga ang panganganak ni Ma'am Zia. Muntik na po silang mapahamak ng bata kung wala pong nakakita at nagmalasakit na dalhin siya sa ospital. Mahabang paliwanag ni Alice na panaka-naka ang tingin sa babae. Safe na ba ang mag-ina ko ngayon? Ani Louie na tinanguan ni Alice. Tara na po sa kotse, sir at ihahatid ko po kayo ngayon sa ospital. Dumiretso muna tayo sa funeral home. Mariing nailapat ni Alice ang labi saka nag-alangan na sabihin ang totoo. Sir, hindi po kayo pinapayagan ni Ma'am Zia na magpunta roon. At bakit? Siya na lamang po ang tanungin nyo. Napatiimbagang si Louie. Hindi makatarungan para sa kanya ang ganoon pero marahil ay kasalanan niya rin ang lahat. Dahil mas pinili niyang umalis sa kabila ng pagtutol ni Zia. Tumanggaw-tango si Louie sa kanaglakad papunta sa sasakyan na kaagad sinundan ni Alice. Sandali lang. Si Kyla, isasabay mo ko, di ba? Napalingon si Louie. Mag-abang ka na lang ng taxi. Pagkatapos ay sumakay sa kotse. Si Alice na muling tiningnan ng babae ay nagtaas na ng kilay. Sino po yun, sir? Hindi niya napigil ang itanong. Pinsan ni Bea, isinama ng pamilya nito sa Canada. Agad nag-iba ang ekspresyon ni Alice.
At okay lang po sa inyo. Kung ano man ang iniisip mo'y malabong mangyari. Hindi ko hahayaang may babaeng gigit na sa relasyon namin ni Zia. Mula sa malayo ay tanaw na ni Louie ang ospital. Bakit dito at hindi sa Rodriguez Hospital? Dito po kasi dinala si Ma'am Zia ng mga taong nakakita sa kanya at hindi na po siya nag-request na ilipat, tugon ni Alice. Huminga lang ng malalim si Louie at hindi na muli pang nagtanong. Pagkatapos may parada ang kotse ay una nilang pinuntahan ang intensive care unit kung nasaan ang bata. Malayo pa lang ay napansin na niya ang ina na nasa labas. Lumingon si Lucia at agad rumahistro ang inis sa mukha pagkakita sa anak. At ba't ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na ilang araw na kaming tawag ng tawag sa'yo? Hindi nagsalita si Louie kaya nagpatuloy si Lucia, goodness, Louie. Sa pag-una mo sa babaeng yun ay muntik nang mapahamak ang apo ko. Akala ko ba'y mahal mo si Zia, so, ba't mo siya iniwan para sa babaeng hindi mo na dapat pang pinagtutuunan ng pansin? Napatiimbagang si Louie. Tila gusto niyang sumbatan ng ina at sabihing ito naman ang may kasalanan ng lahat. Pero pinigilan niya ang sarili at tumingin sa loob ng glass window para makita ang sanggol. Bahagyang bumagsak ang balikat ni Louie nang makita ang anak sa loob ng incubator. Ang liit nitong tingnan at may iba't ibang aparato pang nakakabit sa maliit nitong braso't dibdib. Louie sasambit niya sa pangalan nito saka inilapat ang palad sa glass window. Kung pwede nga lang ay pumasok na siya sa loob upang may akap ito. Nakikita mo bang resulta sa ginawa mong pag-iwan sa kanila? Hindi lang siya ang ganyan dahil maging si Zia ay halos hindi ko na halos makilala. Nangayayat ng husto at madalas na walang pahinga dahil laging nasa funeral home. Magkatulad nga talaga kayo ng ama mo, iiwan ang pamilya para sa babae. I'm not like him. May diin na pagkakasabi ni Louie. Hindi. Ano palang tawag sa ginawa mo? Kahit ano pang paliwanag ang sabihin mo'y iniwan mo pa rin sila. Dahil sakin kaya nagkasakit at ngayon ay wala na si Bea. At kasalanan mo yun, Emmy. Umiwas ng tingin si Lucia. Oo, kasalanan ko nga ang nangyari kay Bea pero hindi ko kargo ang sinapit ni Zia. Ikaw ang nagdesisyong iwan siya. It's your choice at pinili mong umalis. Naikuyom ni Louie ang dalawang kamay dahil aminado sa pagkakataong iyon. Walang dapat sisihin kundi siya at hindi ang ina. Saan ang ward ni Zia? Naitanong niya pagkatapos. Room 203 po, sir, si Alice na ang sumagot sabay lapit. Pupuntahan ko muna ang asawa ko, palem ni Louie. Mauna ka, Alice at hindi ko alam ang daan. Sa narinig ay kaagad namang naglakad ng mabilis si Alice para masabayan ito sa paglalakad. At pagdating sa kwarto ni Zia ay wala ito sa kama. Sandali lang po, sir at tatanungin ko sa staff kung saan nagpunta si Ma'am Zia, ani Alice sa kanilapitan ang isang nurse para magtanong. Pero wala rin itong ideya kaya nagtungo si Alice sa counter para tanungin ang mga taong naroon. Nagpaalam po kanina ang pasyente na magtutungo sa rooftop ng building, tugon ng nurse. Okay, thank you, ani Alice sa kabinal-ikan si Louie para sabihin kung nasaan si Zia. Huwag ka nang sumunod at ako na lamang ang aakyat sa top floor, ani Louie sa kasumakay sa elevator. Pagbukas ng elevator ay kailangan niya pang maglakad sa hagdan ng mga 2 palapag bago tuluyang makarating sa pinakatuktok. Pagbukas ng pinto ay naramdaman kaagad ni Louie ang malakas na simoy ng hangin. Maaraw ngunit natatakpan naman ng ulap ang kalangitan. Naglakad siya palabas at hinanap sa paligid ang asawa. Sa kaliwang bahagi ng gusali nakita niya si Zia, nakatalikod mula sa kanyang pwesto. Kaya habang papalapit ay tinawag niya ang pangalan nito. Lumingon naman si Zia pero bakas ang pagod sa mukha. Bumagal ang paghakbang ni Louie nang makita ang itsura nito, walang kabuhay-buhay. Huwag kang lumapit, saad ni Zia. Kaya tuluyang natigilan si Louie sa paglapit pero kailangan niya pa ring ipaliwanag ang side niya. I'm sorry, kung wala ako sa mga panahong kailangan na kailangan mo ko. Hindi kita kailangan at kahit na kailan ay hindi nakakailanganin pa, Louie. Dahil noong pinili mo si Bea kaysa sakin, samin ng anak mo, tuluyan akong sumuko. Walang silbi ang pakiusap ko sa'yo kahit nabuntis ako't malapit ng mga anak. Kaya ito, tingnan mo ang nangyari. Premature si Luisa, namatay si Papa. Pagkatapos ay inilipat na sa bilibid si Kuya, ni hindi man lang nabigyan ng pagkakataong maipaglock sa si Papa,
Mahabang salaysay ni Zia tapos ay muli itong tinalikuran habang nakahawak sa railings. Ano pang silbi ng buhay, bulong niya. Anong sinabi mo, Zia? Hindi yun narinig ni Louie kaya lumapit siya ng husto. Huwag ka sabing lalapit. Hiyaw ni Zia saka namumuhing tumingin kay Louie. Namumula ang mga mata niya sa galit. Simula nang mawala ang ama ay ni minsan hindi siya umiyak sa lamay. Pinigilan niya ang lumuha sa harap ng ibang tao o kahit siya lang ang mag-isa. Pero ngayong nasa harapan niya si Louie ay tuluyang sumabog ang pinipigilang emosyon. Okay, hindi ako lalapit, Zia, may kabang tugon ni Louie. Bigla siyang nakaramdam ng takot dahil sa galit na nakikita niya sa mukha ng asawa. Parang tila bumalik sa alaala niya ang ginawa nito noong pananakit sa sarili. Nasa rooftop sila at kahit ayaw niyang mag-isip ng masama ay hindi niya mapigil ang isipin na baka muli na namang saktan ni Zia ang sarili. Bahagyang nakaangat ang dalawang kamay ni Louie, tila sumusuko sa harap ni Zia. Hindi kita lalapitan pero lumayo ka muna sa railings, delikado. Kung ano-anong masasamang ideya ang pumapasok sa isip ni Louie. Kaya hanggat maaari ay gusto niyang kumalma ang asawa. Umalis ka na lang. Senggal muli ni Zia. Oo, aalis ako kung lalayo ka muna. Please, Zia, umalis ka riyan. Sa kaunti-unting humakbang patalikod si Louie pabalik sa pinanggalingang pintuan. Ngunit nang muling tumalikod si Zia ay saka siya mabalis na tumakbo palapit dito at niyakap sa bewang palayo sa railings. Bitawan mo ko, nagsisisigaw na sabi ni Zia. Nagpupumiglas at pinapadyak pa ang paa para lang makawala. Pero hindi nagpatinag si Louie na binuhat ito patungo sa pintuan ng rooftop. Pakawalan mo ko, Louie. Hindi. Hanggat hindi ko nasisigurong safe ka at walang gagawin na masama. Tila napagtanto naman ni Zia ang ibig nitong sabihin kaya mas lalo siyang nagpumiglas sa puntong sinabunutan na niya at nagawang kagatin sa balikat si Louie. Napadaing ito sa sakit saka siya nabitawan. Ngunit mabilis ang kamay nito at nagawa pa rin siyang may akap. Tingin mo ba'y magpapakamatay ako? Aniya saka hinampas-hampas at pinagsususuntok ang likod ni Louie. Nasasaktan man sa ginagawa ni Zia ay hindi niya ito binitawan kahit anong gawin nitong pagpupumiglas. Bitaw, Louie, kakagatan ulit kita, banta ni Zia. I'm sorry, I'm so sorry, nawala ako sa mga panahong dapat ay nasa tabi mo ko, ani Louie na isinubsob na ang mukha sa balikat ng asawa. Ang kamay ni Zia na mahigpit na nakakapit sa damit nito ay mas lalo pang humigpit. Napatingala siya sa langit nang maramdaman na muling nagbabadyang pamatak ang luha sa mga mata. Hanggang sa hindi na nga niya napigil ang bumuhos ang emosyon. Umiyak at humagulgol siya habang nanatili pa ring nakayakap sa kanya si Louie. Minuto na halos umabot ng oras ang tagpong iyon hanggang sa tuluyang nakatulog sa pagod sa pag-iyak si Zia. Kaya binuhat na lamang ni Louie pabalik sa sarili nitong kwarto. Binantayan niya ang asawa hanggang sa dumating ang gabi at nagising si Zia mula sa mahabang pagkakahimbing. Sa lumipas na mga araw ay ngayon na lamang ulit ito nakatulog ng ganoon kahaba. Kaya tila kahit papaano ay nababawi na nito ang lakas. Bumangon si Zia sa kama at eksaktong kababalik lang ni Louie na may dalang paper bag. Mabuti at gising ka na, tara kain tayo, aya ni Louie. Inilapag ang paper bag sa kaisa-isang inilabas ang pagkain sa loob. Hindi ako gutom, sagot ni Zia saka kumuha ng damit sa may drawer para magpalit ng damit. Aalis ka, sa funeral home ba? Kumain ka muna at sabay tayong magpupunta roon, ani Louie. Hindi ka pwede roon, hindi kita pinapayagang magpunta o magpakita man lang doon. Naghubad si Zia, hindi alintana na naroon ito, nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga si Louie saka itinabi ang paper bag. Okay, hindi ko ipagpipilitan na pumunta roon pero ihahatid pa rin kita. Hindi pa man tapos sa pagbibihis si Zia ay huminto ang kamay niya saka ito nilingon. Gusto niyang harapin ito dahil importante ang susunod niyang sasabihin. After my libing ni Papa, maghiwalay na tayo. Nakatingin si Louie sa pagkain nang sabihin iyon ni Zia kaya biglaan ang pagangat niya ng tingin sa asawa. No never. Ayoko na, Louie. Pagod na ko, ayaw na kitang makasama pa. Hindi porket pagod kay basta ka na lang magdedemand na makipaghiwalay. Wala nang rason para ipagpatuloy pa natin to. Wala na si Papa at mas lalo lang nadiin sa kulungan si Kuya. Ani Zia, dahil lang hindi mo na ko kailangan, mapapakinabangan ay gusto mo nang makipaghiwalay sakin.
Walang ganoon, Zia. Ikaw mismo ang nagpumilit na bumalik sakin para sa pamilya mo't kaibigan, tapos ngayon ay ayaw mo na. At paano ang anak natin? Mas gugustuhin mo bang lumaki si Luisa na broken family? Mapang-uyam nang umisi si Zia. Tingin mo ba'y kompleto tayo, na masaya at matatawag na pamilya ang pagsasama natin? Hindi, Louie, at alam mo yan. Kaya ano pang kaibahan kung maghihiwalay tayo? Then, subukan mo. Tingnan natin kung kaya mo ba talagang kumawala sakin, Zia. Tandaan mong kaya kong gawin ang lahat mapanatili ka lang sa tabi ko. Kaya kung ako sa'yo ay wag mo nang tangkain pang makipaghiwalay dahil mabibigo ka lang, babala ni Louie. Biglang sumeryoso hanggang sa mababakasan na ng iritasyon ang mga mata ni Zia. Naiinis siya na totoo ang sinasabi nito. Na kahit anong gawin niya ay mahihirapan siyang kumawala kay Louie. Gabing-gabi inihahatid ni Louie ang asawa sa funeral home pero hindi siya nagtatangkang pumasok. Dahil gaya ng sinabi ni Zia, hindi siya pinahihintulutang pumasok sa loob. Sa last vigil lang siya tuluyang nagpakita sa utos na rin ni Maricar. Hindi gaya ni Zia, wala naman itong sama ng loob sa kanya kaya lagi siyang hinahanap. Sa gabing iyon ay napakaraming tao ang nagpunta. Marami ring kumakausap sa kanya at nagtatanong kung bakit ngayon lamang siya nakita. Siyempre, hindi sinasagot ni Louie ng diretsahan ang tanong at inilulusot na lamang ang dahilan. Sa madaling salita ay nagsisinungaling siya. Hanggang sa mapansin niya ang ina na mabilis na dumaan na palabas ng funeral home. Nagtaka si Louie sa kanagpalingon-lingon sa paligid hanggang sa mapansin niya si Patrick, may kasamang ginang na sa hinuha niya ay si Faye, ina nito. Kung ganoon ay umalis si Lucia para iwasan ang mag-ina. Kaya agad siyang nagpaalam sa mga kasama para sundan si Lucia. Sa labas ay naabutan niya itong paakay na sa kotse. Emmy, tawag ni Louie. Sa paglapit ay tuluyan niyang napansin ang mga mata nitong namumula. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa sakit na nararamdaman. Walang duda na may epekto pa rin ang masasakit na pangyayaring naranasan nito noon. Uuwi na ba kayo? Iyon na lamang ang naitanong ni Louie kahit gusto niyang tanungin kung ayos lang ba ito. Ayokong makita ang babaeng yun, at baka ano pang magawa kung hindi tama, ani Lucia. Bukas na lang tayo magkita sa burol at aalis na ko. Pakisabi kay Maricar ay umalis na ko ng maaga. Ikaw na ang baalang magsabi ng rason. Pagkatapos ay saka sumakay sa kotse. Tumango si Louie at hindi na nagsalita pa. Pagkaalis ng sinasakyan ni Lucia ay saka siya bumalik sa loob. At gaya ng tagpong naabutan niya sa araw ng leme ni Esmeralda ay magkasamang muli si Zia at Patrick. Magkatabi at nag-uusap kaya agad niyang nilapitan. Nabaling naman ang tingin ni Zia at kagaad na rumahistro ang galit sa mga mata. Bakit? Mahinahon man pero halata ang inis sa boses. Napatiimbagang si Louie at mariing naikuyom ang dalawang kamay. Ilang araw na silang hindi nagkikibuan ni Zia. Kapag gusto niyang kausapin ay titingnan lang siya nito ng masama at kahit naiirita ay pinipili na lamang niyang manahimik sa malamig nitong pagtrato. Kung kinakailangan na hayaan niya si Zia sa nais nito ay gagawin niya, wag lang silang maghiwalay. Kahit pa isa na roon ang pakikipag-usap at mabutihan kay Patrick masiguro lang na hindi siya nito iiwan. Matapos ang libing ni Arturo ay nagpaalam si Maricar na mauuna nang umuwi kasama si Lindsay. Makikisabay ito sa kotse. Ni Patrick kasama ang ina. Sasama na rin po ako sa inyo, ma, ani Zia. Hindi ka babalik ng ospital? Tanong ni Maricar. Pwede naman kitang ihatid roon, sabat ni Patrick. Tumango si Zia pero bago pa makaalis kasama nila ay lumapit na si Louie at hinawakan ang braso ng asawa. San ka pupunta? Babalik pa tayo sa ospital. Sasabay ako sa kanila, sagot ni Zia saka binawi ang braso. Hindi, sasama ka sakin, pinal na sabi ni Louie. Si Maricar na agad naramdaman ang tensyon ng mag-asawa sa isa't isa ay agad na nagsalita. Sumama ka na lang sa kanya, Zia at baka hindi na tayo magkasya pa sa sasakyan ni Patrick. At dahil si Maricar na ang nagsalita ay hindi na armapelas si Zia at labag sa loob na nagmarcha patungo sa kotse ni Louie. Pabagsak pa nga niyang sinara ang pinto ng sasakyan. Pagpasok nito sa loob ay saka siya nagsalita, wag mo kong pinipilit na sumama sayo. Dahil kahit ano pang gawin mo ay buo na ang desisyon ko. Kaya hintayin mong mag-file ako ng case, pahayag ni Zia.
Humigpit lang ang hawak ni Louie sa manibela at hindi na nakipagtalo gawa ng isa iyong nakakapagod na araw para sa lahat. Nagluluksa pa rin ang asawa sa pagkawala ng ama kaya hanggat maari ay gusto niya na walang pagtatalong mangyari sa kanilang dalawa. Kaya tahimik na lamang nagmaneho si Louie pabalik sa ospital. Pagdating ay hindi na nga siya nahintay ni Zia na tuloy-tuloy lang hanggang sa kwarto nito. At para siyang asong nakabuntot. Gusto kong magpahinga, ani Zia saka patalikod na nahiga sa hospital bed. Sa madaling salita ay pinapaalis siya nito. Kaya isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Louie saka lumabas ng kwarto upang puntahan na lamang ang anak mula sa labas ng ICU ay makikita na kahit papaano ay nagiging normal na ang kulay ni Luisa, kumpara noong una niya itong nakita. Nakausap na rin niya ang doktor at sinabing pwede nang mailabas ang bata pagkatapos ng isa pang linggo. Kahit hindi naging maganda ang mga nakalipas na araw para kay Louie ay napapawi naman sa tuwing iniisip na malapit na niyang makasama ang anak. Sa ngayon ay isinasantabi niya muna ang problema dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay si Luisa. Sa gabing iyon ay kauuwi lang ni Louie sa bahay. Excited siya dahil makakasama na naman niya muli ang anak mula sa isang nakakapagod na araw mula sa trabaho. Eksaktong 2 linggo na rin simula nang maiuwi niya ang kanyang mag-ina matapos ma-discharge. Pagpasok sa kwarto ay wala ang asawa pero umiiyak ang bata at kahol din ng kahol ang tuta. Zia. Tawag niya pero walang sumasagot. Lumapit si Louie sa crib at kinarga ang bata. Bakit, Luisa? Ba't umiiyak ang baby? Aniya sa anak. Hinalhele niya ito pero hindi pa rin tumitigil, bagkus ay mas lalo pang lumakas ang pag-iyak ng bata. Pawis na ito at pulang-pula na ang mukha. Kaya napagpasyahan ni Louie na hanapin ang asawa. Lumabas siya ng kwarto, maya-maya pa ay may lumapit na ilang katulong. Ano pong nangyari, sir? Rinig po namin mula sa baba ang iyak ni baby. Si Zia ba, umalis? Hindi po, sir. Sa pagkakaalam po namin ay nasa kwarto lang po si Ma'am Zia, tugon nito. Akin na po muna si baby at ako na pong baalang magpatahan sa kanya. Ibinigay naman ni Louie ang bata upang hanapin ang asawa sa buong bahay. Hanggang sa makarating siya sa theater room. Binuksan lang niya ang pinto at hindi pumasok dahil madilim, walang senyales na may ibang tao sa loob. Nang mapansin niya malapit banda sa bintana na may gumalaw. Zia, ikaw ba, yan? Aniya saka kinapa ang switch ng ilaw malapit sa pintuan. Nang lumiwanag ang buong kwarto ay nakita niya si Zia nakaupo sa sahig habang hawak ang violin at bow. Lumapit si Louie at tiningnan ito sa mukha. Anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap. Iniwan mo si Luisa sa kwarto na umiiyak. Nagangat naman ang tingin si Zia sa kailang beses na pakurap. Maya-maya pa ay biglang napatayo, binitawan ang hawak na instrumento at nagmamadaling umalis na halos patakbong bumalik sa kwarto. Luisa, hanap niya sa anak nang makitang wala ito sa crib. Ibinigay ko muna sandali sa katulong, ani Louie nang makahabol sa asawa. Muling kumilos si Zia at nilagpasan si Louie para puntahan ang anak. Mabilis ang kilos pababa ng hagdan. Akin ng bata, aniya sa katulong pagkalapit. Tahan na, Luisa, nandito na si mama. Saka hinalhele ang bata. Pagkatapos ay binalingan ang katulong. Salamat po, ibabalik ko na siya sa kwarto. Pag-akyat sa hagdan ay sakto namang pababa si Louie. Babalik ka sa kwarto. Good at kailangan nating mag-usap. Hindi naman kumibo si Zia at tuloy-tuloy lang hanggang sa marating ang kwarto. Anong ginagawa mo sa theater room at iniwan mong mag-isa ang bata na umiiyak? Tanong ni Louie. Lumapit naman si Zia sa crib at tiningnan ang baby bottle na hindi naman nabawasan ang laman. Nagugutom ba siya? Ani Louie. Tumanggo lang si Zia saka sinubukang ipasubo sa anak ang bote pero ayaw ng bata at sige lang sa pag-iyak. Huwag mong ipilit kung ayaw niya. At anong gusto mong gawin ko, Louie? Walang lumalabas sakin. Kahit anong gawin kong pump sa dibdib ko'y walang lumalabas na gatas. Saad ni Zia na parang may iyak na. Napabuntong hininga si Louie. Okay, hahanap ako ng pwedeng pagkuhanan ng breast milk. Pagkaalis ni Louie sa kwarto ay mas lalong naging emosyonal si Zia. Ilang araw na siyang nahihirapan na mag-produce ng gatas kahit anong gawin niya. Kung ano-ano na ang kinakain niyang makakatulong sa kanya pero wala pa ring nangyayari. Hirap siyang maglabas ng gatas para sa anak na ayaw ng formula milk. Tumahan ka na, Luisa,
Aniya sa anak na halos namamaos na sa kakaiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya tumahan ka na. Biglang taas niya ng boses na mas lalong ikinaiyak ng bata. Nang marealize ang nagawa ay niyakap niya si Luisa at makailang beses na humingi ng sorry, patawad, anak. Hindi sinasadya ni mama. Sorry talaga. Bumalik si Louie matapos na may tawagan sa cellphone. Nagpapahanap na ko sa assistant ko, tatawag na lang kapag nakakita na. Anong nangyari? Medyo nagtataka sa nabutang tagpo. Umiyak lang si Zia habang umiiling. Pagod na ko. Pagod na pagod. Lumapit si Louie sa kahinaplos-haplos ang likod ng asawa. Gusto mo bang umuwi muna sa inyo? Pumasyal o hindi kaya at makipagkwentuhan kay Lindsay? Pero umiyak lang si Zia. Ganoon lang ito hanggang sa dumating ang kailangang gatas ng bata. Matapos makakain ng anak ay agad itong nakatulog dahil sa pagod. Si Zia ay naupo naman sa kama at ilang sandali pa ay nagsalita, Louie, hanggang kailan tayo ganito? What do you mean? Maghiwalay na tayo, please. Mariing napapikit si Louie sa kanapahilot sa sentido. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ko papayagan ang gusto mong mangyari? Kahit sobra na kong nahihirapan at nasasaktan. Ani Zia. Hindi na talaga kaya ni Zia na makasama si Louie sa iisang bubong. Ang makatabi ito sa kama at makita ay sadyang mahirap na sa kanya. Para siyang nasasakal, nahihirapang huminga sa tuwing nakikita at nakakausap niya ito. Dahil sa ginawang pag-alis ni Louie ay muntikan na siyang mawala sa mundo kasama ang anak. Kaya sa papaanong paraan niya pakakayaning makasama ito. Araw-araw, sa pagmulat ng mata ay lagi niyang naaalala ang gabing iyon na nahihirapan siya nang sumakit ang tiyan at wala man lamang mahinga ng tulong. Nakakatroma. Wala na akong nakikitang rason para magsama pa tayo, Louie. Kaya para hindi na tayo magkasakitan pa'y mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Naging matagal ang titig ni Louie hanggang sa tumayo ito at nagpa siyang lumabas ng kwarto. Saka na natin to pag-usapan, bababa muna ako't hindi pa ako nakakakain ng hapunan. Marahang isinara ni Louie ang pinto kahit nanginginig ang kamay at gustong ibagsak ang pagsara. Iniisip na lamang niya ang anak na kakapahinga lang mula sa pag-iyak at ayaw itong magising. Kung kinakailangan na iwasan niyang mapag-usapan ang nais ni Zia na makipaghiwalay ay gagawin niya. Kahit anong pagmamakaawa nito ay hindi siya papayag, hindi ngayong may anak sila. Matapos kumain ay hindi siya bumalik sa kwarto at sa study room na tulog para maiwasan ang pakikipag-usap. Kinabukasan ay maagang nagising si Louie at tinawagan si Alice para sabihing sa tanghali na lamang siya papasok ng trabaho. Bakit po, sir? Tanong ng sekretarya. Magpupunta kami ni Zia sa ospital, aniya nang naisip ang ipakonsulta ang asawa para magawa ng paraan ang problema nito sa pag-produce ng gatas. Clear naman po ang schedule nyo ngayon at walang meeting kaya sige po, ako nang bahala in case may tumawag at maghanap sa inyo. Pagkababa ng tawag ay bumalik si Louie sa master's bedroom at nakitang nasa kama pa si Zia, natutulog kasama ang bata. Kaya ginaisang niya ito para sabihin na aalis sila. Kinusot-kusot naman ni Zia ang mga mata sa kanilingan si Louie. San tayo pupunta? Sa ospital at ipapakonsult kita. Hindi pwedeng ganyan ang case mo, pareho lang kayo ng bata na mahihirapan, pahayag ni Louie. Liwan natin si Luisa. Hindi naman tayo magtatagal. Kung inaalala mo ang pagkain niya ay marami-rami naman ang gatas na nahanap ng assistant ko kagabi, nasa ref kaya ang mga katulong muna pansamantalang mag-aalaga sa kanya habang wala tayo. Maingat na bumangon si Zia sa kama upang hindi magising ang bata. Sandali at tatawagan ko muna ang katulong na magbabantay kay Luisa, ani Louie sa kalumabas ng kwarto. Pagbalik ay may nakasunod ng kasambahay. Ikaw muna bahala sa kanya, Manang, sabi ni Zia sa katulong saka pumasok sa banyo para maligo. Matapos makapagbihis at ayos ay umalis na silang dalawa ni Louie. Pagdating sa ospital ay tinanong si Louie ng doktor kung gusto ba niyang manatili sa loob habang ini-eksamin ang asawa o hindi. Pinili ni Louie na lumabas na lamang at susuriin ng doktor ang dibdib ni Zia. Kahit wala namang epekto sa kanya ang gagawin ng doktor ay mas gusto niya pa ring bigyan ang mga ito ng personal space. Halos kalahating oras din ang lumipas nang bumukas ang pinto at sinabihan siya ng doktor na maaari nang pumasok. Naabutan ni Louie ang asawa na inaayos ang damit nito sa kanilingan. Lumapit si Louie at naupo sa tabi ni Zia.
Pagkatapos ay ipinaliwanag naman ng doktor na na-stimulate na ang gatas mula kay Zia, pero malnourished kaya hirap mag-produce ng marami kaya pinayuhan na maging extra effort para madagdagan ang timbang. Kumain ng masusustansyang pagkain at nagbigay pa ng suggestion na uminom ng gatas na makakatulong para kay Zia. Ganun po ba, Duke? Sige po, tugon ni Louie habang tahimik naman sa tabi niya si Zia. Ang maaliwalas na mukha ng doktor ay biglang naglaho at nauwi sa pagseseryoso. It's not my field pero, nakikitaan ko kayo ng postpartum depression, ma'am, kausap ng doktor kay Zia. Pagkatapos ay binalingan si Louie. Ang mas mabuti pa po, sir ay ipakonsult niyo siya sa specialist dahil hindi biro ang pinagdadaanan niya ngayon. Napatingin naman si Louie sa asawa. Sa totoo lang ay medyo napapansin na niya ang kakaibang kilos ni Zia. Minsan ay tulala, nakakalimot at madaling madistract. Ngunit hindi niya naisip o tamang sabihing hindi niya talaga pinagtuunan ng pansin ang sintomas na nakikita. It's my fault, ani Louie. Medical student graduate ako at napupuna ang kakaibang kilos ng asawa ko. Pero hindi ko masyadong pinansin dahil abala rin ako sa trabaho. Alam ni Louie na hindi na dapat siya magdahilan pa dahil responsibilidad niya bilang asawa na alagaan si Zia. Pero mas pinili niyang iwasan ito at baliwalain ang mga napapansin niyang sintomas dahil lang sa ayaw niyang mapag-usapan nila ang nais nitong pakikipaghiwalay. Kasalanan niya ang lahat. Napabayan niya si Zia sa kagustuhan itong manatili sa tabi niya at hindi mawala. Matapos ang pagkonsulta ay umalis na sila upang umuwi. Sa buong biyahe ay nanatili lang tahimik si Zia, pinoproseso ng utak ang sinabi ng doktor. Kaya pala nahihirapan siyang makapag-concentrate at may pagkakataong nakakaligtaan ang mga bagay-bagay. Paiba-iba ng mood at kawalan ng ganang kumain. Hirap sa pagtulog na kung minsan ay hindi talaga siya nakakatulog 2 days straight. Ilang minuto ang dumaan at narating na nila ang bahay. Pagkahinto ng sasakyan ay nagsalita si Louie bago pa makalabas si Zia, starting today ay tututukan na kita. Maghahired ako ng nani para sa bata habang ginagawa natin ang paraan ng case mo. Sisiguraduhin kung magiging okay ka, Zia para sa anak natin, bubuti rin ang lagay mo. Saglit na pagsulyap ang ginawa ni Zia. Nakikita niyang seryoso si Louie sa sinasabi nito pero wala siyang maramdaman na kahit ano. Epekto ng postpartum depression. Hindi rin niya sigurado. Pagpasok sa bahay ay dumiretso siya sa kwarto para sa anak. Ang bata. Tanong niya sa kasambahay na malapit sa crib. Tumuro naman ito sa crib at sumenyas na natutulog kaya natahimik si Zia at lumapit. Saka pinagmasdan ng anak na natutulog. Nang mga sandaling iyon ay nakarating na rin si Louie sa kwarto. Tumayo naman ang katulong para iwan ang mag-asawa. Pagkasara ng pinto ay kumuha ng damit si Louie, hindi para sa kanya kundi para kay Zia. Magpalat ka muna ng damit, aniya. Pero nakatitig lang si Zia sa anak hanggang sa kumilos na si Louie, nagkusang bibihisan ang asawa. Kaya ko, Louie, ilagay mo lang dyan ang damit at magbibihis ako mamaya, ani Zia na hindi ito nililangon. Natahimik naman si Louie at ginawa ang sinabi nito. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Huwag mong pahirapan ang sarili mo't sakin na lang ibunton ang lahat, aniya. Sa narinig ay tuluyan ng napalingon si Zia. Gusto mong gumanti na lang ako sa lahat ng mga dinanas ko mula sa'yo. Aniya at saglit na natahimik bago magpatuloy, ayoko ng ganoon, Louie. Masyadong nakakapagod, mas gusto ko pang maghiwalay na lang tayo kaysa gantihan ka.